Ang pinakamagandang dalaga sa Ormoc pinag-aagawan ng duwendeng itim at isang tikbalang. Sa bayang tahimik ng Ormoc, kilala si Rosana bilang pinakamagandang dalaga, maputi, mahaba ang buhok na sing-itim ng gabi, at mga matang tila may sinag ng buwan. Sa tuwing siya'y dumaraan sa palengke, napapahinto ang mga tindero, maging mga binatay nawawala sa sarili sa kakatingin, ngunit sa likod ng kanyang taglay na kagandahan ay may lihim siyang kinatatakutan. Lola, tanong niya minsan, bakit po ako laging ginagambala sa panaginip ng isang itim na nilalang, maliit siya pero nakakatakot ang titig. Napatingin ang matanda sa kanya at mariing sinabi, anak, yan ang duwendeng itim, noon pa man, may interes na yan sa lahi natin, at ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng apo ko, pinag-aagawan ka ngayon hindi lang ng duwende, kundi pati ng isang tikbalang. Nanginginig si Rosana, mula sa araw na iyon, nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pauwi mula sa eskwelahan, biglang hamangin ng napakalakas, ang mga dahon ng punong akasya ay nagtilian sa hangin. Rosana, isang tinig ang marahang bulong sa hangin, tumigil siya, pakiramdam niya'y may nakatingin. Sa gilid ng kalsada, may isang anino, payat, matangkad, tila kabayo ang mukha, may mapupulang mata, isang tikbalang. Hindi makakilos si Rosana, ngunit bago pa ito makalapit, isang maliit na nilalang ang tumalon mula sa likod ng punong mangga, maitim, mababa, at may pula ring mata, ang duwendeng itim. Nagkaharap ang dalawa, nag-ukol ng matinding titigan na tila naglalaban gamit ang di makita, hanggang sa naglaho ang tikbalang na parang usok. Hindi ka ligtas, iya, babala ng albularyong si Mang Obet kinaumagahan, kapwa nila gusto ang kaluluwa mo, hindi lang ang katawan mo, ang tikbalang, gusto kang gawing asawa para manatili siyang malakas at mag-anyo bilang tao, ang duwende naman, gustong angkinin ang kagandahan mo at gawing reyna ng kanyang kaharian. Paano ako makakaiwas? Tanong ni Rosana, umiiyak na, kailangan mo ng pangontra, isang pulang sinulid sa kanan mong pulsuhan, dahon ng apog sa ilalim ng unan, at pinakamasidhi, ang dasal ng liwanag, ngunit kahit pa magawa mo yon, hindi ibig sabihin ay hindi ka na nila susundan, kapag nagsimula na ang pag-angkin, kailangang may isa kang piliin, o tuluyan kang mapahamak. Dumaan ang mga araw na parang bangungot, hindi na makatulog si Rosana. Sa gabi, may kumakaluskos sa bubong, may bumubulong sa bintana. Minsan, nakitang may kabayong nakatayo sa tapat ng kanilang bahay, hindi gumagalaw. Kinabukasan, may mga yapak ng maliliit na paa sa loob ng kwarto niya, kahit sarado ang pinto at bintana. Hanggang isang gabi, nawala si Rosana, nagtaka ang kanyang lola nang hindi ito bumaba para mag-almusal, nang silipin ang kwarto, wala na ito, pero may iniwang sulat. Hindi ko na kayang tumakbo, dumating na ang gabi ng pagpili. Sa isang masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng bundok ng Ormoc, nagising si Rosana, nakasuot siya ng puting bestida, sa harap niya, nakaluhod ang duwendeng itim, may hawak na putong ginto, aking Rosana, maging reyna ka ng kaharian ko, luluhod ang mga nilalang sa kagandahan mo. Sa kaliwa naman, sumulpot ang tikbalang na tila tao na ang anyo, ngunit halata pa rin ang kabayong mata at tangkad. Rosana, sumama ka sa akin, gagawin kitang diwata ng kabundukan, lahat ng babae lalanta sa tabi mo. Bakit ako? Tanong niya, halos humikbi, wala ba akong karapatang mamuhay ng normal? Anumang kagandahang di karaniwan ay may kapalit, sabi ng duwende, mula pa sa sinapupunan, ikaw ay tadhana na. Kung pipili ka, ikaw ay mabubuhay, kung hindi, ikaw ay mawawala sa pagitan ng ating mundo at sa inyo, dagdag ng tikbalang. Pumikit si Rosana, hinugot ang iniingatang dasal ng liwanag na ibinigay ni Mang Obet, tumindig siya at binigkas ang orasayon. Liwanag ng langit, tanglawan ang landas, sa ngalan ng purong hangin, apoy at lupa, ako'y hindi inyong pag-aari, ako'y anak ng liwanag, ilayo kayong dilim.
Lumakas ang hangin, yumalulong ang kagubatan, ang duwendeng itim ay napasigaw sa sakit, ang tikbalang ay bumalik sa anyong kalahating hayop, kalahating tao, at umurong palayo. Kinabukasan, natagpuan ng mga magsasaka si Rosana sa tabi ng ilog, natutulog, payapa. Mula noon, tila nawala ang mga kababalaghan, ngunit may kakaiba na kay Rosana, mas lalo pa siyang gumanda, ngunit mas bihira na siyang ngumiti, hindi na siya nagkakagusto sa kahit sinong lalaki, at madalas, nag-iisa siya sa ilalim ng mga puno. Sabi ng ilan, hindi raw siya talaga pinakawalan ng mga nilalang, pinayagan lang siya pansamantalang makabalik, ngunit may taning ang kanyang kalayaan. Sabi ng iba, si Rosana raw mismo ang pumili sa liwanag, at siya'y naging tagapangalaga ng daang iyon sa pagitan ng ating mundo at sa mundo ng mga engkanto, at tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may nakikita raw silang pigyera sa tabi ng ilog, isang babaeng ubod ng ganda, binabantayan ng kabayong itim sa likuran at isang maliit na nilalang sa lilam ng puno. Makalipas ang ilang buwan, muling nagbago ang simoy ng hangin sa Ormoc, may kakaibang lamig na dumadaloy sa gabi, at ang mga matatanday muling naglalagay ng asin sa mga pintuan, ang mga manghuhula sa palengke ay nagsimulang magsalita ng babala, may babalik, at hindi ito tao. Si Rosana, bagamat buhay at muling namumuhay kasama ng kanyang lola, ay ibang-iba na. Tahimik, malalim ang mga mata, hindi na sama-sama sa mga handaan, hindi na rin lumalabas kapag bilog ang buwan. Sa tuwing magtutunog ang kampana ng simbahan sa gabi, may naririnig na tila hikbi mula sa kanyang kwarto, hikbing parang hindi sa isang dalaga, kundi sa nilalang na nawawala sa sarili. Isang gabi, kabilugan ng buwan, nagising ang lola ni Rosana, bumababa raw ito mula sa kanilang balkonahe, nakasuot ng puting saya, at naglalakad papunta sa kagubatan sa likod ng ilog. Teka, Rosana, sigaw ng matanda, pero tila wala sa sarili ang dalaga, ang kanyang mga matay mapunggay, ngunit puno ng lungkot. Hindi siya sumagot, at sa halip ay nagpatuloy sa paglalakad, may mga puting paru-paro na tila sumusunod sa kanya, at ang hangin ay tila kumakanta ng himig ng kalungkutan. Kinabukasan, muling ginambala ng panaginip si Mang Obet, ang albularyo. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Rosana, nakatayo sa harap ng isang anti-gang salamin na may nilalamukos na ulap sa paligid. Sa likod nito, nakangiti ang duwendeng itim, ngunit ang kanyang mata ay wala na, punit at duguan. Sa kabilang gilid naman, ang tikbalang ay nakaupo sa isang batong altar, sinisindihan ang kandila ng itim na paglimos. Nagising si Mang Obet na pawis, hindi pa tapos ang laban, bulong niya. Makalipas ang 3 araw, isang batang lalaki ang natagpuang nawawala sa baryo. Nang matagpuan, nanginginig ito at paulit-ulit na sinasambit ang diwata sa gubat, umiiyak siya, humihingi siya ng tulong. Agad na pinuntahan ng mga kalalakihan ang gubat, ngunit sa kabila ng paghahanap, wala silang nakita, maliban sa isang itim na kabayong nakatayo sa gitna ng sapa, at isang pulang sinulid na palutang-lutang sa tubig, sinulid na kapareho ng suot ni Rosana sa kanyang pulsuhan. Nang gabing iyon, tinawag ni Mang Obet ang lola ni Rosana. May natira pa sa anak mo sa mundo ng engkanto, ani Mang Obet, bagamat siya'y bumalik, ang katawan lang niya ang naririto, ang kaluluwa niya, nahahati pa rin, at kung hindi natin maibabalik ang kabuuan niya, tuluyan siyang magiging isa sa kanila. Ano ang dapat gawin? Umiiyak na tanong ng lola. Kailangang ibalik si Rosana sa lugar kung saan siya pinilit pumili, doon natin siya kailangang papiliin muli, ngayon, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapamagitan. Kinagabihan, pinayuhan ni Mang Obet si Rosana. Iya, alam kong alam mo kung nasaan ang daan pabalik, kailangang bumalik ka roon, ngunit ngayon, hawak mo ang liwanag, hindi ka naalipin ng kanilang kagustuhan, ikaw na ang may kapangyarihan. Tahimik si Rosana, ngunit sa unang pagkakataon, tumango siya, handa na po ako.
Gabi ng ritual, dinala nila si Rosana sa gitna ng kagubatan, muling hamangin ng malakas, at ang paligid ay tila sumisigaw, sumayaw ang mga aninong walang katawan, ang lupa'y parang humihinga. Tumayo si Rosana sa gitna ng bilog na guhit ni Mang Obet, dala ang isang lamparang may apoy ng liwanag, tumingala siya, at binigkas ang mga salitang dati sinabi lang niya sa takot. Liwanag ng langit, tanglawan ang landas, sa ngalan ng purong hangin, apoy at lupa, ako'y anak ng liwanag, hindi ako alipin, ako ang tagapagbantay. Bumukas ang lupa, muling sumulpot ang duwendeng itim, ngunit ngayon ay may pilat na sa kanyang mukha, galit na galit, pinahiya mo ako, Rosana, sinira mo ang alay. Sa kabilang banda, lumitaw ang tikbalang, mas malakas na, may korona ng ugat at mga matang tila sinusunog ng hangin. Ako ang nararapat, siya ay akin. Ngunit sa halip na matakot, tinuro sila ni Rosana gamit ang liwanag ng lampara, wala sa inyo ang may karapatang pumili para sa akin, ngayon, ako ang huhusga. Bumulusok ang liwanag mula sa lampara, tumilapon ang duwende sa kawalan, sumigaw ang tikbalang, at ang katawan nito'y naging abo, ang paligid ay nanahimik. Sa gitna ng bilog, bumagsak si Rosana, ngunit hindi na siya nag-iisa. Nagising siyang muli sa tabi ng ilog, ngunit ngayon, kasama niya ang kanyang lola at si Mang Obet, mainit ang araw, katahimikan, wala na ang anino ng mga nilalang. Paano mo nagawa yon? Tanong ni Mang Obet, hindi ako pumili sa kanila, sagot niya, pinili ko ang sarili ko. Mula noon, si Rosana ay muling namuhay sa bayan, ngunit hindi na siya basta dalaga, siya na ngayon ang bagong bantay ng hangganan, ang diwata ng Ormoc, ang tagapag-ingat ng daan ng dilim at liwanag, wala nang nawawala, wala nang tinig sa gabi, ngunit kapag bilog ang buwan, may mga batang nagsasabing may nakikitang babae sa tabi ng ilog, dala ang lamparang naglalagablab, at sa kanyang tabi wala nang nilalang, kundi mga puting paro-paro. Lumipas ang ilang linggo mula nang magwagi si Rosana sa harap ng mga nilalang ng dilim, ngunit sa kabila ng katahimikan sa baryo, may isang hindi mapakilang damdamin na unti-unting bumabalot sa mga tao, parang may mali, pero hindi nila matukoy kung ano. Isang gabi, dumalaw si Mang Obet kay Rosana, may dala siyang isang lumang aklat balot sa tela ng abaka, may lumang titik at palamuti ng gintong alikabok. Ito ang aklat ng lalim, ani Mang Obet, isang tala ng lahat ng tagapamagitan, mula pa noong unang panahon, dito natin makikita kung ano pa ang dapat mong harapin. Tahimik na tinanggap ito ni Rosana, nang buksan niya ang pahina, tila humugat ng hangin ang paligid, parang may umuungol na anino sa bawat salitang kanyang binabasa. Sa isang pahina, nakasulat, hindi sapat ang pagtataboy, kailangang itakda ang bagong bantay, ang ugnayan ng liwanag at dilim ay kailangang igalang, o muling babalik ang kaguluhan. Kinabukasan, habang naglalakad si Rosana sa tabing ilog, may batang lumapit sa kanya, ate, may nakita ako kagabi, lalaki siya, pero parang wala siyang balat, tapos humihingi siya ng pangalan. Napatigil si Rosana, anong sinabi mo? Sabi ko, hindi ko alam ang pangalan ko, tapos bigla siyang nawala. Lumamig ang kanyang batok, isa lamang ang ibig sabihin nito, may bumalik mula sa ilalim. Sa gabi ring iyon, muling naganap ang hindi inaasahan, sa baryo ng Cab-Inten, may dalawang albularyong babae ang natagpuang patay, parehong wala ang mga mata, at may mga hiwa ng sinaunang simbolo sa kanilang mga braso. Si Mang Obet ay nagmamadaling dumating sa bahay ni Rosana, ang tinatawag nating kalinawan, ay pansamantala lamang, may bagong nagbukas na daan, isang nilalang na hindi natin kilala, isa sa mga nalimutan, tanong ni Rosana, mga nilalang na tinanggal sa alaala ng mundo, sapagkat masyado silang mapanganib, hindi sila kabilang sa liwanag, hindi rin sa dilim, sila ang walang pangalan, at ngayon, naghahanap sila ng katawan. Muling bumalik si Rosana sa gubat, ngayon, dala ang lampara, ang aklat, at isang mutyang binigay ni Mang Obet, isang kapirasong itim na kristal na may pulang guhit sa gitna.
Sa gitna ng kagubatan, huminto siya sa isang punong may lumang ukit, dito nagsimula ang ugnayan. Pumikit siya at inusal ang panalangin ng pagbabantay. Sa ngalan ng liwanag, sa lilam ng puno't lupa, ako'y naririto upang ipanumbalik ang balanse. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, may 3 aninong nakatayo sa harap niya, hindi sila tao, hindi rin sila hayop, parang mga nilalang na gawa sa usok, pero may mga mata, pulang-pula, tila apoy ng galit at gutom. Tagabantay, bulong ng isa, bigyan mo kami ng pangalan. Bakit kayo naririto? Tanong ni Rosana, wala na kaming tahanan, kayo ang naglimot sa amin, ngayon, kayo ang kailangan naming angkanin. Hindi sumagot si Rosana, sa halip, inilabas niya ang lampara at binuksan ang aklat sa huling pahina, doon, may espasyong walang laman, pero may isang pangungusap. Ang tagabantay ang magtatakda ng pangalan ng hindi may pangalan. Hinugot niya ang liwanag mula sa lampara, at isinambit. Hindi kayo mawawala, pero hindi rin kayo maghahari, sa halip, kayo'y magiging mga tagalagalag, hindi alipin, hindi amo, kayo'y lalakad sa pagitan, ngunit hindi pwedeng manatili. Sumigaw ang isa sa mga nilalang, ayaw namin ng ganoong pangalan, gusto naming maging Diyos. Ngunit sa sandaling iyon, bumalot ang liwanag mula sa lampara, at ang mga anino'y nagsimulang matunaw, hindi nasunog, bagkos, naging mga piraso ng alikabok na sumanib sa mga dahon, sa hangin, sa lupa. Nang makabalik si Rosana, naroon na si Mang Obet, ano ang ginawa mo? Hindi ko sila pinatay, binigyan ko sila ng bagong silbi, sa halip na mawalan sila ng lugar, binigyan ko sila ng lakas, pero sa loob ng hangganan. Tumango si Mang Obet, iyan ang tunay na tagapamagitan. Sa mga sumunod na buwan, bumalik ang tahimik na pamumuhay sa Ormoc, ngunit iba na ang pagkakakilala ng mga tao kay Rosana, hindi na lamang siya ang pinakamagandang dalaga sa bayan, siya na ngayon ang katuwang ng kalikasan, bantay ng hangganan, at ina ng mga limot. At sa tuwing may batang maliligaw, si Rosana ang lumalapit, sa kanya hihipan ang lamparang walang apoy, at sa kanyang paghipan, lilito ang liwanag, at sa dulo ng ilog, kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang tinig ng hangin, ang liwanag ay hindi para lamang sa mga mata, ito'y gabay para sa puso. Isang gabing walang buwan, habang natutulog ang buong baryo, isang kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan, hindi huni ng ibon o alulong ng aso, ito'y parang pagtawag, mahina, ngunit malalim, tila mula sa ilalim ng lupa. Sa kanyang silid, biglang nagising si Rosana, nanindig ang balahibo niya, ang lampara sa gilid ng kama ay kusa mismong nagliwanag, kahit hindi niya hinaypan, dahan-dahan siyang bumangon, at sa paglapit niya sa bintana, nakita niyang may bumubukal na ilaw mula sa gubat, hindi apoy, kundi malabughaw na alingas-ngas, na parang hininga ng kalikasan. Lumapit si Mang Obet sa kanya kinaumagahan, may dala siyang balita, masama. Rosana, aniya, nagsalita ang mga ugat ng lupa kagabi, may nilalang na dating itinaboy ng mga tagalagalag ang bumalik, at hindi ito naghahanap ng pangalan, isa itong pumapatay ng genita. Napakunot ang noo ni Rosana, ano ang ibig sabihin noon? Kapag hinawakan ka ng nilalang na yon, paliwanag ni Mang Obet, makakalimutan mo kung sino ka, buburahin nito ang iyong pinagmulan, alaala, at kaluluwa, hanggang sa ikaw ay maging isa sa kanila, isang laman na walang alaala, isang katawan na walang dahilan. Kinilabutan si Rosana, paanong nabuhay ang ganoong nilalang? Isang sanggang malapit sa ilog ang natanggal sa pagkapako, isa sa mga tagalagalag ay lumabag sa kasunduan, maaaring hindi sinasadya, ngunit sapat upang gisingin ang matandang nilimot. Nang gabing iyon, muling naglakad si Rosana patungo sa puso ng kagubatan. Bitbit niya ang lampara, ang aklat, at ngayon, isang bagong mutya mula kay Mang Obet, isang bato ng alaala na galing pa sa bundok ng Alto Peak. Sa tuktok daw nito inilibing ang huling biktima ng pumapatay ng ganita.
Pagsapit niya sa gitna ng gubat, naramdaman niya agad ang kakaiba, ang mga halaman ay hindi umuugoy sa hangin, ang mga hayop ay tila nawala, pati ang mga insekto ay tahimik, parang may humihigop ng buhay sa paligid. Dumating siya sa isang lugar na tila hindi niya kilala, kahit ilang beses na niyang nadaanan ito, nalilito siya, at sa sandaling iyon, napagtanto niya ang panganib. Ang pumapatay ng Genita ay hindi lamang nananakit, nanggugulo rin ng isip. Isang pigira ang dahan-daang lumitaw sa gitna ng mga punong walang dahon, isa itong nilalang na walang mukha, walang mata, walang bibig, tila isang nililok na kahoy na nilagyan ng balat, ngunit sa kabila ng kawalang anyo, nararamdaman ni Rosana ang presensya nito, malamig, mabigat, parang kabang napipigilan. Rosana, anang isang tinig, hindi galing sa nilalang, kundi sa kanyang isipan, napaatras siya. Sino ka? Isa akong alaala na itinapon, isa akong handereng nakalimutan, ngunit ngayon, ikaw ang aking daan upang muling isilang, lumapit ang nilalang, bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng abo sa lupa. Sa muling pagbangon ng araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalat sa buong Ormoc, wala ang dati masiglang huni ng mga ibon, ni ang mga palahaw ng mga bata sa tabing ilog, ang mga tao'y tila nagising mula sa isang panaginip, hindi masama, ngunit hindi rin ganap na maintindihan. Si Rosana ay muling naglalakad sa kalsada, ngunit ngayon, bawat hakbang ay parang unang beses, hindi niya maalala kung anong araw ngayon, kung saan siya papunta, o bakit siya sinusundan ng mga matang puno ng paghanga at pasasalamat, hindi niya alam kung anong pangalan niya, hanggang sasabihin ito ng isang batang lalaki, at maramdaman niya ang katotohanan sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang pagkawala ng alaala, nagsimulang bumalik sa kanya ang mga damdamin, parang boses ng hangin na mahina ngunit buo, ang pakiramdam ng pagtanggap, ng pag-aalaga, ng layunin. Muling lumapit si Mang Obet sa kanya, dala ang aklat ng lalim, hindi ka namin malilimutan, Rosana, aniya, kahit nakalimot ka na sa amin, ang kabutihang nagawa mo'y hinding-hindi mabubura. Ngunit paano ako ngayon? Tanong ni Rosana, habang hawak ang lamparang muling nagniningning, kung wala na akong pinanggalingan, paano ako gagalaw patungo sa hinaharap? Rosana, sagot ni Mang Obet, ang alaala ay parang ilog, maaaring mawala ang simula, pero ang daloy nito ay nagpapatuloy, hindi mo man maalala kung saan ka nagsimula, pero ang direksyong tinatahak mo ay mahalaga pa rin. Hanggang isang gabi, may dumating na bisita, isang batang babae na ang mukha ay parang sinag ng buwan. Ako si Lyra, sabi nito, anak ni Salome, napamulagat si Rosana, anak ni Salome. Tumango si Lyra, namatay ang ina ko bago pa ako ipinanganak, ngunit sa bawat pagtulog ko, pumapasok siya sa aking panaginip at tinuturuan niya ako tungkol sa iyo, sinabi niyang ikaw ang magbabalik ng alaala ng aming angkan. Lumapit si Rosana, hawak ang lampara, at paano ko iyon magagawa? Ngumiti si Lyra, sa pamamagitan ng pagtanggap, hindi mo kailangang alalahanin ang nakaraan mo, kailangan mo lamang tanggapin na ikaw ay kabahagi ng mas malaking kwento. Mula noon, naging tagapangalaga ng mga alaala si Rosana, hindi ng sarili niyang alaala, kundi ng mga kwento ng iba, lahat ng batang ulila, lahat ng matatandang nalimutan, lahat ng nilalang na inabandonan ng kasaysayan ay lumalapit sa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang lampara, nagkakaroon ng bagong pag-asa. Ang kanyang tahanan ay naging bukas sa lahat ng gustong magkwento, at sa bawat kwentong tinatanggap niya, muling nabubuhay ang kagubatan, ang mga nilalang na minsang nawala, ay tila unti-unting bumabalik, hindi bilang halimaw, kundi bilang gabay. Minsang nagtanong ang isang bata, Ate Rosana, hindi mo na ba gugustuhing maalala ang sarili mong nakaraan? Tahimik siyang tumingin sa liwanag ng lampara, hindi ko na kailangan, sapagkat bawat kwentong naririnig ko ay parang kwento ko na rin, at kung ako man ay walang alaala, ako naman ay panang damdaming mula sa puso ng iba. At nang sumapit ang anihan, isang liwanag ang muling bumukal mula sa gubat, hindi na ang bughaw na singaw ng panganib, kundi isang gintong sinag ng panibagong simula.
Sa gabing iyon, sa gitna ng sayawan at kantahan ng buong baryo, may isang tinig na umawit, matinis ngunit buo, matanda ngunit may halakhak, isa iyong awit na matagal nang hindi naririnig, awit ng paggunita, ng pagpapatawad, at ng pagbabalik, at sa gitna ng lahat ng iyon, si Rosana ay sumayaw, hindi na bilang pinakamagandang dalaga sa Ormoc, kundi bilang tagapangalaga ng mga naalala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.